Ayon po sa isang kilalang analyst na si Captain Fivic, posible raw na nasa top na raw itong si Bitcoin at ngayon daw ay nagsisimula na tayong magbenta sa top or sa peak price. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Tapos na ba ang pag-akyat ni Bitcoin? Dapat na ba tayong magbenta ngayon? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga datos at analysis na nagpapakita kung bakit posibleng nasa top na tayo na rally ni Bitcoin. Pag-uusapan din natin ang mga RSI, yan, ang RSI, Relative Strength Index, ang mga resistance levels, pati na rin ang mga galaw ng derivatives market. At higit po sa lahat ay aalamin po natin kung ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, particular po sa mga interesado kay Bitcoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng sinasabi ng analyst na selling the top? Yan, kapag sinasabi ng mga analyst na we are selling the top, ibig pong sabihin nito ay maraming traders at investors ang naniniwalang nasa tuktok na ng presyo itong si Bitcoin. Kaya imbis na bumili pa, mas pinipili na lang nilang magbenta. Sa madaling salita ay nagiging mas takot na ang market sa posibleng pagbaba ng presyo kaysa sa pag-asa sa mas mataas pang kita. At ang basehan po ng analyst na si Captain Fivic ay isa pong mahalagang indicator kung saan ay ang RSI or Relative Strength Index. Ayan, ano nga bang sinasabi ng RSI nitong si Bitcoin? Ayan, nakikita po natin dito ang chart na ibinahagi ni Captain Fivic. Isa po itong weekly chart time frame ni Binance, ni Bitcoin, mula po ito sa datos ni Binance. At yung nandito po sa pinakaibabang bahagi ay ang RSI indicator. Ayan, may nakikita na rin po tayong bullish divergence po dito. Isang divergence. Ayan. At yan na nga, base po sa RSI ni Bitcoin dito ay nasa 61.88 ang value nito. Pero noong mga nakaraang linggo ay umabot po ito ng halos 80. Pero sa mga hindi po pamilyar, ang RSI ay isa po itong tool na sinusukat kung gaano po kalakas or kahina ang momentum ng presyo ng isang asset. Kung mataas po ang RSI, ibig sabihin nito ay overbought na itong si Bitcoin. Ibig sabihin ay marami pong bumibili at baka wala nang susunod. Kapag bumaba naman ito, nangangahulugan ng humihinang interest ng mga buyers. Ngayon, mula po sa mataas na 80 ay bumagsak na po ito ng malaki. Ibig sabihin ay nagsisimula ng manghina ang buying pressure at maaring sinyalis po ito ng isang nalalapit na pagbagsak ng presyo. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng price action ni Bitcoin? Ang isa pang sinilip ng analyst ay ang trend line na nagsimula pa noong December 2024. Dito makikita natin na si Bitcoin ay hirap na hirap ng umakyat palalo. Noong May 19 ay bumangga po si Bitcoin sa resistance levels na nasa presyong $109,000 at saka $111,000. Sa halip po na basagin ito, tila ito'y naging pader na humahad lang sa kanyang patuloy na pag-akyat. Dahil dito ay mas lumalakas po ang hinala na baka nga tapos na ang rally. At kung susundin po ang forecast ni Captain Fivic, may posibilidad na bumaba si Bitcoin sa pagitan po ng presyong $92,000 hanggang $94,000 sa mga darating na linggo. Ngayon ay may pagkakahuwig ba ito sa mga nakaraang taon tulad ng taong 2022? Oo. At ito po ang isa pang interesting na bahagi ng analysis. Noong taong 2022 ay bumagsak po ng husto itong si Bitcoin hanggang sa presyong $16,000. Pero kahit mababa po ang presyo, nakitaan po ng upward trend ang RSI na kalaunay nagresulta sa recovery. Bumili po ang mga tao habang mura pa at gumaganda ang resulta. Pero ayon po kay Ginoong Fivic, ibang-iba ang sitwasyon ngayon. Hindi na tayo sa ilalim kundi sa itaas. Kaya kung dati ang buy the dip ang diskarte, ngayon na daw ay sell the top ang mas tamang galaw. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng derivatives market nitong si Bitcoin?
Yan, ito ang parte ng crypto trading kung saan ang mga traders ay tumataya sa galaw ng presyo gamit po ang futures at options. Mayroon pong 1.62% na pagtaas sa trading volume ng Bitcoin derivatives na ngayon ay nasa $100.76 billion. Ibig sabihin ay lumalaki pa rin po ang interest ng mga traders sa crypto, pero meron pong twist. Ang open interest o yung kabuang halaga ng mga bukas na kontrata or open contracts ay bumaba po ng 1.37% at nasa $69.70 billion na lamang. Ibig pong sabihin nito ay maraming traders ang nagsasara ng kanilang mga position marahil ay para mag-take profit na or umiwas sa volatility. Bukod pa dyan, sa nakalipas po na 24 oras, umabot po sa $72.32 million ang na-liquidate na mga long positions. Ibig pong sabihin ay marami pong tumaya na tataas si Bitcoin pero kabaliktaran ang nangyari. Kaya nalugi po sila. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, ito po ay isang napakahalagang babala. Una ay wag po tayong masyadong madadala sa hype kapag nakikita nating umaakyat ang presyo. Ang mga data tulad po ng RSI at saka resistance levels ay mga paalala na laging may hangganan ang pag-akyat. Pangalawa, kung tayo po ay kumita na sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin, baka ngayon na ang tamang panahon para magbawas or mag-take profit. Hindi natin sinasabing ibenta ang lahat, pero maging mapagmatsyag sa galaw ng market. Pangatlo ay huwag po tayong basta-basta bibili kapag mataas na ang presyo, lalo na kung walang sapat na analysis. Mas mainam po talaga na maghintay ng malinaw na deep kung talagang long-term investor po tayo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking pananaw, ang sinasabi po ni Captain Fibic ay hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan. Hindi porket pataas po ang trend ay habang buhay itong ganito. Lahat ng pag-akyat ay may kasunod po na correction. Lalo na nakikita na natin ang mga sinyales. Humihinang RSI, yan, yung mga sinyales, humihinang RSI, matigas na resistance at liquidations sa long positions. Kung long-term holder po tayo, dapat po nating tanggapin na may mga cycles itong si Bitcoin. Minsan tataas, minsan po ay bababa. Pero kung isa ka pong trader, ngayon ang panahon para maging maingat at saka strategic. Iwasan po natin ang FOMO at magbase po tayo sa analysis at hindi po sa emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.